2026, ready ka na ba? The past few days, I've been contemplating kung ano ba ang importance nitong 2025 para sa akin. And I'm sharing this with you in the hopes of you doing the same thing. Kailangan nating pag-isipan maigi kung ano ba ang nangyari at naidulot nitong taon na ito just before we say goodbye to it. Because there are so many great things that's about to happen in 2026. Lalo na nga year of the fire horse pa. Ngayong wood snake, talagang napansin ko nga na medyo mabagal ang takbo ng buhay para sa akin. But I realized itong pagbabagal ng oras, ang isa sa biggest realization ko was that hindi pala ako ganun ka-grateful sa mga blessings na natanggap ko sa buhay. Hindi pala ako nagpapahalaga sa mga kung anong meron ako. Mostly masyado tayong mapaghanapan. And it's me saying na I had a realization, and that is to be grateful of even the smallest thing, smallest blessing na natanggap natin this 2025 or even in the previous years. So from then, ang na-realize ko at ang ginagawa ko ngayon ay made sure na bago pa lang matapos ang araw ko, bago ako matulog sa gabi, ay nakapag-itemize na ako, identify ng mga bagay na I am so grateful for, even para sa mga bagay na hindi para sa akin, kung hindi sa mga mahal ko sa buhay. I really now take time and put efforts in ensuring na naisip at na-identify ko yung mga bagay na yan. Kasi napakarami pala talagang reasons to be grateful. And another thing is, I realized na, kasi nga, na-share ko naman sa marami sa inyo na I went through healing process after my depression. And itong taon na to, I got tested once again, particularly my patience. Akala ko nung umiwas na ako sa mga bagay na nagpapastress sa akin, I'm all healed because I'm quiet, all goods na. But the truth is, nung nagkaroon ako ng opportunity to engage with a couple of our employees plus some people, dahil may contractor kami, may pinagawa kami this end of 2025, bumalik yung pagiging short fuse or mainitin ng ulo ko, and I wasn't really happy experiencing the same thing. Parang nire-rebuke ko na yung ganong sitwasyon, and I really don't want to be there. And I felt really bad para sa mga taong in a way ay napagtaasan mo ng boses. But my realization is ongoing talaga ang process ng healing, at hindi porket nagpahinga ka na, okay ka na, ay that's about it. It's an ongoing process, and now I'm really not back to zero, but rather I'm still in the process of continuously healing myself. But because I'm aware, I'm conscious na ito yung mga triggers ko, I will work on them even more, because ultimately gusto ko lang ng mas peaceful na buhay at mas maramdaman ko lang yung saya ng bawat araw na meron ako. Kasi that's what I've been wanting, and being retired or semi-retired, because I still do a lot of things now, but most of them, if not all, are really passion or based on passion. Ngayon, mas masaya ako. Masasabi ko na ang insecurity level ko, hinarap ko na din at nabawasan. And I'm certain about that. And I hope this 2026, bukod sa mga realizations na mayroon tayo, ay let's just appreciate what we've been through, at hindi kailangang napakabait mo lang or napakabuti mong tao. There are phases that we all have to go through, and I hope yan ay ma-process mo din, dahil ang taon ng 2026, maraming bagay ang mangyayari. But for sure, kung na-process mo naman yung mga pinagdaanan mo ng mga nagdaang taon, I'm certain na you're ready for what is yet to come. So with that,
I'm wishing everyone a joyful 2026.